Goodbye house, see you in 3 days. Let's go to work. Let's go to work. Papunta na tayo ng truck. So, ayun na nga, tatlong araw ako mawawala. Wednesday ngayon, buong araw ng Wednesday wala ako. Thursday, tsaka Friday hanggang Friday night. Friday night pa ako makakauwi ng bahay. Isa lang ang ibig sabihin nun. Trucking industry is booming again. Booming pa nga. So ayun na nga, kagaya na sinasabi ko, pagkatapos sila akong ihatid, si Donya pupunta sa daycare. Ibababa niya yung 4 na anak namin, ha? 4. Daming pakinggan, ano? 4 na anak. And then mula doon, uuwi na sila ng bunso. Yung bunso, 2 months pa lang eh. 2 buwan pa lang. Hindi pa siya pwede sa daycare. Baka wrestlingin lang siya dun. Thank you. Ito ginawa ng pangalawa ko para kay mami niya. Thank you, ate. Ang kagandahan sa lugar namin, para kang nasa probinsya talaga. Para kang nasa Bulacan o Pampanga o Pangasinan, La Union o Ilocano. La Union, Pangasinan, Tarlac. Kasi masyadong green. So darating kami sa may truck ay 7:40 AM. So 7:25 na ngayon. So ang biyahe ay 4 na oras at kalahati, kamo na, give or take. Sabihin mo lang 5 oras kasi truck tayo. Sabihin mo lang alas 8 ako makaalis doon. So 1 PM ako nandun. 1 PM ang appointment ko. Ganda dito, oh. Wow, look at the view, Teo. This is the first time we took this road. Look. Yes? Yes? Trees turns into vapor? Paper. Oh, paper? That's why you don't waste paper, okay? Yes, Unique? I want to talk about this thing. I want to see that in Oh, Daddy, you heard that? What? She wants to see it in movie. Not movie. She wants to see the YouTube video in the Ah, yeah. Sorry, I was focused on driving. Ang ganda ng panahon. Ang temperature, and you said 12. Yes. Ayan, nasa kanan ng warehouse ng Walmart. Walmart online shopping. Diyan nang gagaling yung mga online shopping. Parang Amazon. Grabe. Nating taniman ng mais ngayon. Wala na. Noong unang panahon, parang tanda na no? Noong unang panahon, talagang yan, no? Cornfield. Nung bagong dating ako dito. Cornfield Yes, mga yan. yes. Ngayon, dinidevelop na nila. Nangangahulugan lang na marami pa talagang magagawang establishmento dito sa Canada. Malapit na kami sa truck. Nandito na tayo sa highway. Ito na ang highway 400. Tama yung southbound. Kami northbound. Yung southbound traffic. Lahat ng mga taga north pupunta ng Toronto magtatrabaho. Ayan o. Pero yung northbound walang ka-traffic. Mamayang hapon, traffic na sa northbound kasi uwian naman ng mga nagtrabaho. Araw-araw ganyan yan. Nakakapagtaka yung mga tao kung ano yan, ang pasok nila alas 10 pa kasi 7:30 na eh. Tsagaan, basta Ang pasok nila alas 9 pa o alas 10 kaya importante merong bahay. Kasi pangalang bahay sa north ay sa south. kahit na yung oras naman na ginugugol mo sa biyahe, 3 oras balikan sa isang araw. Ayun, may hinawal ng polis.
Hinahabol. Ayan, ganyan sana ang klase ng parking ko kahapon sa shoulder. Kung wala lang ako mahanap. Yun nga lang, delikado kasi nga, iiwanan ko yung truck. Ayan na, QC. Bye! Okay pa naman ang truck natin, ano? Sana mag-start. Problema kapag hindi nag-start yan. Talagang tinapang ko ng kortina yan para walang makasilip sa loob. Baka malaman nilang walang tao. 'Di ba? Mag-trip yung mga tao. Ayos. Hello? Alis na kami? Sige, okay na ako dito. Thank you. Wala ka nang nakalimutan? Wala, nandito na yung bagong ko. Okay na. Okay. Love you, ingat kayo. Okay, bye. Love you, bye. Ayan na. Nag-iisa na ulit si Kaloyski. Kaso nakalimutan ko yung bag ko. Doon yung computer ko eh. Nakalimutan ko yung isang bag ko pero okay lang. Buksan na natin tong kurtina para lumiwanag dito. Dilim eh. Hindi ako nakapagtimpla ng kape sa bahay. Kaya magkape tayo. Tapon muna natin tong laman nito. Kung saan lang nagtatapon, ano. Tubig. Mag hot chocolate lang pala ako. Sarap magtrabaho pagka galing sa bahay. Inspired ka magtrabaho eh pagka kagagaling mo lang sa bahay. Pag lumipas na ang ilang araw sa kalsada, bigla ka na lang parang ano na, wala nang gana. Kaya sa trucking merong tinatawag na reset. So nandito na ako ngayon sa isang inspection station, no? Ito Kelsey yan eh. Baka Pilipino pa yan. Mamaya pupuntahan ko. Yan, flatbed. Kapag pumupunta ako sa pick up na pinupuntahan ko, yung company na yon, lagi akong humihinto dito dahil ito lang yung parang rest area na available. So kakain ako ng ano ngayon, tawag dyan, adobo. Anong oras na ba? 9:54 na ng umaga. So, brunch na ang kakainin ko. So, lagi kong unang ginagawa, inuuna kong initin ng kanin. 30 seconds sa microwave. Kasi yung ulam parang ang bilis uminit eh. 2 oras nandun na ako sa pick up. Magpapalakas muna tayo. Kakain tayo ng rice pa more. So pag natapos ako mag-pick up mamaya, meron pa akong matitirang mga 9-hour drive. So babalik ako ng Toronto. Doon na ako matutulog sa my customer. So nakapag-deliver na ako dati doon. Alam ko na yung sistema nila doon.
Kaya doon ako matutulog para pagising ko bukas ng umaga, wala nang andar-andarang truck, rekta na, deliver na. Ito na nga. Bon appetit. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Tikman natin tong adobo ni Donya. Sarap. Sarap. Excuse me. Okay na yung alat. Ayoko sana lagyan ito pero gusto ko ng spicy. Panalo. Pasensya na kung palagi akong Lagi akong gumagano pag kumakain. Yan naman. Sarap kasi. Ganda rito. Wala akong masay. Nakapagtapon na tayo ng basura. Ganda rito, grabe. Pababa tayo ng kinain, no? Ganda. Dito maganda mag-TikTok sa ganyang background. Pwede na tayong umalis. Timbangin natin yung tear. So, lightweight. Timbang tayo ng light and heavy. Hello, barbecue. Kailangan natin magganito. Baka palayasin tayo dito eh. Diba? So, press that one. Isa pa. Isa sa kanya, isa sa akin. Ito na naman natin. Sumobra tayo. Sobante tayong konti.
So ngayon, bababa ko na tong axle na to. So nakarating na ako dito sa En Route Maple. Mga 10-15 minutes away from our house. Stretching. Sumakit yung ulo ko. 8-hour-and-a-half drive lang ang ginawa ko, pero for some reason, sumakit ang ulo ko. So ngayon, alam nyo na ang gagawin ko. Magpapahinga, kakain, manonood. Medyo malamig. Lamig. Parang 9 degrees Celsius. So dito na ako matutulog. Magpapagabi dahil 7:30 ng umaga ang delivery ko sa Toronto. Gustuhin ko man umuwi, ay hindi ako uuwi dahil loaded tayo. Mahirap na. So as usual, lagi natin ikutan ng truck bago tayo magpahinga para lang siguraduhin na maayos ang kalagayan ng truck natin. Grabe, punong-puno dito. Buti nakuha ko tong last spot. Siguro walang gustong mag-park dito dahil hindi nila alam na spot ito. Okay naman siya. Ayan lang, no parking dyan. So dyan dadaan ng mga truck na mag-fuel. Okay naman ang truck natin, so pwede na tayo magpahinga, kumain. Good night, yo!